Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ah, Ako po si Ron from Transformation Department ng RPMI, and namumusta po kung sana okay tayo lahat despite na ilang buwan na, ilang linggo na tayong naka-quarantine. I'm praying na patuloy pa rin tayong nasa mabuting kalagayan, napro-provide pa rin ang ating mga pangangailangan. And today, gusto ko po sanang mag-share ng encouragement para sa atin ngayon. And gusto kong i-share yung title na ano ba yung major mo? Ano ba ang major mo? So pag sa school, kung tinanong na ano yung major mo, yan yung specialty mo or interest mo. So pag sa education, major in English or major in math, ang daming majors. So ano ba yung major mo? So ngayon, we will be talking about 1 Samuel chapter 17. And this is a story ni David. Pag sinabing David, kaagad nadidikit yung pangalan ni Goliath. Kasi dun siya nakilala talaga, si David versus Goliath. And ngayon, ang daming Goliath sa buhay natin, ang daming giants. Nandyan yung kahirapan, nandyan yung alanganin sa work. Hindi natin alam kung pagkatapos ng itong quarantine na to, may mapapasukan pa ba tayo. Nandyan yung tataas na ng bills, no? Kasi naipon na sa ilang linggong nakakulong tayo sa bahay. Saan ang problema? Saan na naman tayo kukuha ng pambayad? Nandyan itong COVID-19, napakalaking giant yan. Napakalaking giant na hindi natin nakikita. So ang hirap. Meron tayong kanya-kanyang giants na kinakalaban sa ating mga buhay. Diyan yung pag-aaway ng mag-asawa or mga pagre-rebelde ng mga anak. So kanya-kanya tayong giant na kinakaharap. Pero just like David, titingnan natin kung paano niya natalo ang giant sa kanyang buhay. No? David, hindi siya perfect na tao, hindi siya kalakasang tao. But then, tingnan natin, paano ba niya natalo si Goliath? No? So, si David, one day inutusan siya ng kanyang ama na magdala ng baon ng kanyang mga kapatid dun sa gera, kasi nakikipaggera nga sila laban kina Goliath. So pagpunta niya doon, narinig niya itong si Goliath na to sumisigaw, no? naghahamon ng away. And kung tignan niya sa paligid niya, lahat ng mga sundalo ng Israel natatakot, nanginginig, no? Kasi hindi nila alam kung paano lalabanan si Goliath. Nahamon sila, mano-mano daw, one on one. So walang gustong mag-step up, walang gustong lumaban sa kanya. Pero yun nga, narinig ni David, naghahamon siya, naghahamon ng mga kalaban. So sabi niya, sino ba tong taong to na sumasalungat o lumalaban sa army ng Panginoon? And kung titingnan natin yung story, kahit niya yung mga kuya niya nagalit sa kanya. But then pinatawag siya ni Saul, si King Saul, siya yung king that time. And sabi niya, actually nung pinatawag siya, discourage pa siya, no? Sabi ni Saul, boy, hindi mo kaya yan, hindi mo kaya si Goliath. Simula pagkabata, nakikipaglaban yan. Simula pagkabata, champion na yan. Pero hindi mo siya kaya, bata ka lang. Anong magagawa mo? But then si David, sabi niya, hindi pwedeng niloloko niya or pinagtatawanan niya ang mga Israelites, ang mga tao ng Panginoon. Hindi pwedeng ganyan. So, pinilit niya na siya na lang yung lumaban. Kwento niya kung paano niya labanan ang mga leon, mga bear, na habang siya ay nag-aalaga ng sheep. So, kwento niya kay Saul kung paano siya tinulungan ni God
para matalo tong mga to. So, okay, sige, pinagbigyan siya ni Saul. Pinagbigyan siya ni Saul na labanan si Goliath. And then pag harap niya kay Goliath, actually tinawanan pa siya ni Goliath. Anong sabi ni Goliath? Anong tingin niyo sa akin? Aso? Bibigyan niyo ako ng stick? No? So, ganon kayabang si Goliath, no? But then, parang kinumpara si David sa isang mini bike laban kay Goliath na 18-wheeler na truck. O kaya isang larong espada laban sa samurai, no? So ganon kalaki yung tingin ni Goliath sa kanyang sarili. But then kung titignan natin sa verse 48, sabi doon, tumakbo si David. Actually, hindi siya tumakbong magtago, but then tumakbong lumaban. Forward, sabi doon. He ran forward, no? Para labanan si Goliath. And alam natin nung nangyari, natalo niya si Goliath and nanalo ang mga Israelites. Kung titignan natin ano ba yung mga lessons na pwede nating makuha dito. Actually, isa lang yung gusto kong i-share. Ano ba yung ginawa ni David? Actually, pagdating pa lang ni David, gusto niya ng pag-usapan ang tungkol kay God. Pagdating pa lang niya sa battlefield, gusto niyang pag-usapan si God. Pagpunta niya kay Saul, kahit na dinidiscourage siya ni Saul, si God pa rin yung kanyang pinag-uusapan. And pagdating niya kay Goliath, sinong kanyang pinag-uusapan? Si God pa rin. Tama? So sabi niya, the Lord will hand you over to me. Yun yung sabi ni David. So si David, nakikita niya yung mga hindi nakikita ng ibang tao. And nire-refuse niyang tignan kung ano yung nakikita ng iba. So, nakikita niya si God more than kay Goliath. Hindi si Goliath yung kanyang focus, but then si God. No? Yung army ng Israel, actually, major in Goliath sila. No? Si Goliath yung focus nila. Paano natin lalabanan to? Ang laki-laking tao. Hindi natin kaya yan. Pero si David, ang major in God, no? Si God lang yung nakikita niya from the beginning na magpunta siya ng battlefield. Si God yung gusto niyang pag-usapan hanggang makaharap niya si Goliath. Si God pa rin yung kanyang sinasabi. So, yun, ganun nangyari kay David, no? So, si David, hindi siya perfect na tao. Pagbabasahin natin yung kanyang buhay, ang dami niyang kamalian din. Kagaya natin, dami natin mga pagkakamali sa buhay. Pero sabi nga sa Bible, si David, he is the man after God's own heart. So minsan, pag meron tayong mga nakakaharap na giants sa ating buhay, ano bang ginagawa natin? Minsan tumatakbo tayo, nagtatago, re-retreat. Saan? May iba sa bar. Ngayon, sa mga inuman, alak. Pag nandyan yung mga bayarin, saan tumatakbo? Sa kapitbahay, uutang. No? Or minsan nga, ang masaklap, nasisira yung pamilya dahil ibang tao yung tinatakbuhan. No? So, sana wag po tayong maging ganon. Gayahin natin si David na pagkaharap niya kay Goliath, si God lang yung kanyang tinakbuhan. Oo, sabi ko nga kanina, ang daming pagkakamali si David sa kanyang buhay, but then kada magkaroon siya ng pagkakamali, humihingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. So mga giants natin sa buhay, kailangan natin silang harapin. Wag na natin silang takbuhan. Kailangan po natin silang harapin, no? Hindi natin sila kailangang harapin ng mag-isa. Hindi tayo yung solo. Si David, hindi siya nag-iisang humarap kay Goliath. Kasama niyang Panginoon, no? So pag babasahin natin yung buhay niya, every time na makaharap si David or mag-focus si David sa Panginoon, bumabagsak yung mga giants niya sa buhay, mga problema niya sa buhay. Pero pag nag-focus siya
sa sarili niya o sa ibang bagay, ano nangyayari? Si David yung bumabagsak, no? So again, I want to share to you, to everyone, as we face itong new normal na sinasabi, ang daming mga restrictions, ang daming mga pinagbabawal, let's focus on God. Let's focus on God alone, no? Siya lamang yung makakatulong sa atin kung ano man po yung mga pangangailangan po natin. Daming problema ngayon. Actually, nagsimula from January pa lang, ang dami na nating nakakaharap na problema. Pero sana hindi ito yung maging major natin. Huwag natin gawing major yung mga problema sa buhay natin. But then, mag-major tayo sa Panginoon. Siya lamang yung ating maging focus, no, sa ating buhay. Basahin natin yung kanilang mga salita. Basahin nyo yung kwento ni David. Ang dami niyang mga kamalian, pero ginagawa pa rin niya kung ano yung nararapat sa Panginoon. Humihingi siya ng kapatawaran. Kung may magawa man siyang masama o hindi maganda, takbo siya agad sa Panginoon, no? So sana maging ganun po tayo, na pag may mga kaharap tayong giants sa ating mga buhay, tama na yung katatakbo, tama na yung katatago, no? Pag nandyan na yung mga problema, tago na tayo ng tago. So enough, tama na. Let's focus on God, let's run to God, no? Hindi tayo nag-iisang lumalaban sa mga giants na to, bagkus kasama natin ang ating Panginoon. So yan lamang ang ating sharing sa araw na to. So stay safe, sumunod po tayo sa mga guidelines, no, na ginawa ng ating mga government, no? So wag po tayo maging pasaway at stay safe and stay healthy. So God bless and be safe po. Be safe.